The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them. But the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight there was a cry, "Behold, the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for they may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves." While they went off to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Amen, I say to you, I do not know you. Therefore stay awake, for you know neither the day nor the hour." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Again, we welcome Father Prex Pajardo, the former chaplain of Greenbelt, and Father Joblas, who is launching his book. Ano po? Bili kayo mamaya. Magandang gabi po sa inyong lahat. The first reading reminds us that wisdom, like knowledge, must be sought, it must be anticipated, it must be practiced, it must be nourished. Alam natin, ang Tagalog ng wisdom ay karunungan. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa 5 babaeng marunong. Sa Tagalog, mas masakit. Ano? Sana ginamit yung salitang tanga. Hindi ginamit Ano po? Ang ginamit ay 5 marunong at 5 hangal. Ano po? Englishin na lang natin para hindi masyado masakit. Ano po? Foolish. Parehas lang rin yun. Ano po? Foolish. Bakit mahalaga yun? Bakit mahalaga yun? My dear friends, my brothers and sisters, if we are humble enough to accept, many of our problems personally, or either in the family or in community, is because of the lack of wisdom. The inability to decide rightly. The inability to decide rightly. Or the many indecisions in our lives. Ayaw magdesisyon. Kasi feeling nila, pag sila ay hindi nagdesisyon, wala silang pananagutan. I have said this many times through the weeks that you can avoid making decisions, but you can never avoid the consequences of not making decisions. To decide or not to decide is a decision by itself. Do not forget that. Not to decide is a decision by itself. Mahirap yung hindi ka namili, kaya ka napahamak. Mahalaga na ikaw ay namimili at tama ang iyong pinili. Palagi ko po yan sinasabi, ang matatalino alam ang tama at mali, pero ang marurunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Sapagkat hindi lahat ng matalino marunong. Ano po? Kailangan natin tayo ay maging marunong
kung gusto nating pumasok sa pinto ng langit. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Hindi mo kailangang matalino, pero dapat marunong ka. Bakit? Kung inyo pong pagtutuunan ng pansin, ikaw, may dala kang lampara. Bakit naman hindi ka nagdala ng langis? May tawag sa iyo. Di ba? Parang nagdala ka ng flashlight na walang battery. Di po ba? Hindi naman mahirap isipin yon. Hindi po ba? Ano? Mahirap yung ikaw ay hindi nakapasa, hindi ka natanggap, dahil hindi ka naghanda. Ilan sa inyo hindi natanggap sa trabaho dahil nung nag-a-apply, hindi nagdala ng ballpen? Di ba? Totoo yan. Hindi natanggap sa trabaho dahil walang dalang ballpen. Hindi natanggap sa school dahil walang dalang ballpen. Yun namang hindi pinagdadala, dinala. Di po ba? Ano? Marami kong alam na nag-apply ng US visa, hindi nakapasa. Bakit? Sinabihang, huwag magdadala ng cellphone. Nagdala. Denied, di ba? Na? Mahirap bang intindihin yun? Huwag dadalhin. Di po ba? Na? Huwag dadalhin. Ha? Lahat tinatanong. Nagbibiroan kami mga pari. Ano po? Kasi pag ikaw ay nag-a-apply bilang pari, halimbawa, ng US visa, ngayon napakadali na lang. Sasabihin ko na lang, you look at the directory. I'm in page 1921. Diba? Hahanapin nila Concepcion, nandun. Di alam nila, pari ako. Diba? Nung una, wala yung directory. So patutunayan mo kung ikaw ay pari. Diba? Patutunayan mo. Sabi ng isang pari, grabe nga ako eh. Bakit? Ay tinanong ako eh. Tinanong ako kung nagmimisa ako ng Latin. Ano sabi mo? Sabi, hindi. Yun pala naman eh. Sabi ng isa naman eh, ikaw, anong ginawa sa'yo? Aba, pinarecite sa akin ang Lord's Prayer in Latin. Sabi ko, ano ginawa mo? Di sabi ko sa kanya, can I sing it? Di ba? Kasi memoryado mo pag kinanta mo po, di ba ba? Ano? Hindi pasado, kinanta niya. Di ba ba? Ano? Kayo ba? Pag pinarecite sa inyo ang lupang hinirang, kaya nyo? Hindi. Ano sasabihin nyo? Kantahin ko na lang. Bayang di ba? Mas madali eh. Pero at least alam mo. Hindi po ba? Ano? Hindi ka tatanga-tanga. Sorry for the words. Hindi po ba? Ano? Masakit pag-usapan. But there are times in our lives that we have failed, we suffered, because we have failed to prepare, and we lack wisdom. Merong nagkukonsulta. Nag-aaway sila mag-asawa. Kasi ang kanyang asawa ng bababae. Tapos bigla niyang kinuwento, hindi na siya nagbago, Father. Nung binata pa siya, nung kami may boyfriend at girlfriend, nang babae na siya. Ay sabi ko sa kanya, nung pala sakit na niya ba't mo pa pinakasalan, di ba? Sino may kasalanan? Siya o ikaw? Di ba? Kasi feeling ng iba, ay, pag pinakasalan ko yan, magbabagong buhay yan. Ano ka? Si Judas nga, hindi nagbago. Kasama si Kristo, ikaw pa. Di ba? Pagka minsan kulang tayo sa isip. Kulang sa isip. Nakuha po ninyo? Kulang sa isip. Sinabi na ng weather, uulan ngayon, 70%. Uulan ngayon, 70%. Lumabas ka, sabi mo, Lord, sana wag umulan. Hindi ka nagdala ng payong. Sinabi na nga sa'yo ng Diyos, uulan eh. Hindi po ba, Natandaan niyo yung matanda na nandun, sinundo at sinabi, nanay, tayo lumikas na dahil babaha sa lugar ninyo. Bubuksan ang dam. Sabi, iwanan niyo ako sa tahanan ko. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Tumaas ang tubig, bangka ang dumating. Nanay, nasa second floor na. Nanay, sumama na kayo, tataas pa. Ang tubig ay baka po umapaw sa bahay nyo. Sumama na kayo sa amin. Ano sabi ng matanda? Wala kayong tiwala sa Diyos. Umalis kayo dito.
Pangatlong balik, helicopter na. Nasa bubong na ang matanda. Sinusundo na. Ayaw pa rin sumakay. Ayaw pa rin sumakay. To cut the story short, namatay si Lola. Namatay. Nang may pananampalataya. Di ba na? Oh. Nakarating naman sa langit. Ano pa? At sabi niya sa Diyos, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Lord, wala pang tubig, pinasusundo na kita eh. Ang dami nating problema na nagsasalita ang Diyos. Magsabi kayo, may problema ba kayong hindi nyo naramdaman beforehand? Wala. Nagsasalita ang Diyos, pero hindi ginamit ang dunong. Hindi ginamit ang dunong. Mga minamahal na mga kapatid, bukas ang pinto ng langit sa mga taong gustong pumasok. At doon sa mga gustong pumasok, naghahanda yun. Di po ba? Naghahanda. Anong hindi ko pinaghahandaan? Sinabi ko kahapon, ang buhay ay dalawang bahagi. Kung kayo ay 40 pababa, 40 years old and young, ang tawag sa inyo ay nasa sunrise of your life. Sunrise. Patayo. Yung 41 and above, nasa sunset na tayo. Ano ibig sabihin nun? Palubog na. Pahiga na tayo. Nakakuha po niyo? Pahiga na tayo. Anong inaasahan nyo? Pag kayo ay 70, nagbabadminton pa kayo? Ha? Di ba? Hindi nyo nga maintindihan na wala kayong kinakain, biglang mataas ang blood sugar ninyo? Di po ba? Anong mahirap isipin doon? Hello? Anong mahirap isipin? Walang mahirap isipin. Di po ba? Kung meron kang 10 utos ng Diyos, anong mahirap isipin doon na sinasabi doon ko anong dapat gawin at hindi dapat gawin? Meron bang mahirap isipin doon sa dapat wala ka ibang Diyos? That you will not use the name of God in vain? Mahirap bang isipin yon? That you keep Sabbath holy? Hindi naman mahirap isipin yon. That you honor your mother and father? Mahirap ba yon? Hindi. That you shall not kill, that you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, thou shall not covet thy neighbor's wife, including their husband, thou shall not covet thy neighbor's goods. Hindi mahirap isipin yon. Pero, sa mga taong ayaw tanggapin, nagmamaang-maangan. Feeling nila, makakalusot sila. May kakilala ako. Nanunood kami ng sine. Nakalagay naman doon sa harap, no smoking. No smoking. Nakalimutan niya. Nagsindi siya ng sigarilyo. Ay, di may sigarilyo ang buong sinehan. Tumigil ang sine. Sinundo ng pulis. At sinabi sa kanya, hindi bang bawal manigarilyo? Hindi ko po alam. Nababasa mo ba yung nakasulat sa harap? Basahin mo. Sabi ba naman niya, now showing. Kilala ko yun eh. Diba? Feeling natin makakalusot tayo. Hindi. Hindi tayo makakalusot sa Diyos. Inuulit ko mga minamahal na mga kapatid. What are the things you have failed to decide? Not because you do not know, but because you're simply lazy and perhaps complacent. It is not enough to be knowledgeable. We must be people of wisdom. Hindi sapat ang marunong o hindi sapat ang matalino, dapat marunong. Ang matalino alam ang tama at mali. Ang marunong ginagawa ang tama, iniiwasan
ang mali. Amen. Huwag ho kayo mapipressure. Hindi ibig sabihin pag kayo ay naging pari, gagawa kayo ng libro. Ano po? Inaanyayahan namin ang mga binata, try to consider priesthood as your vocation. Try lang naman, try. Ano po? Yung mga may boyfriend dyan, na gwapo, mabait, matalino, masipag, pakisabi sa boyfriend mo, magpari ka. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, wisdom must be sought, it must be nourished, it must be practiced. Wisdom is the oil that lights the lamp. Wisdom is the oil that lights the lamp. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.